Alright, mga minamahal, yes, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So ngayon nga po, pag-usapan natin, itong lolo ninyo na si Senator Bongo na parang tila baga pinapamukha niya na wala tayong alam. Pinapamukha niya na parang pinanganak tayo kahapon. Yung pilit na inililihis niya ang issue para hindi madamay ang kanyang pangalan. So ngayon, ito yung kanyang sabi. Basahin natin. Sabi dito, sana daw yung paggamit ng pondo ng infrastructure instead na gamitin sa mga flood control na wala namang taong nakikinabang, nilalagay sana sa lugar na tawag dito, flood control na wala namang nakikinabang, nilalagay sa mga lugar na wala namang katao-tao, sa sport facilities na makakatulong. Sana dun po bigyan ng prioridad ng gobyerno instead of itong mga flood control na wala namang kapaki-pakinabang at ginagawa pong gatasan ng iilan. Wow ha! Coming from you, coming from a person who owns a company, who owns a construction company na nasa pangalan mo pa nga nakalagay. Alam ninyo yung CLTG, mga minamahal? Nakakagigil, nakakaloka, nagmamagaling, nagmamalinis. Baka si Bongo yan. Or baka naman gusto mo pa ding dalhin yung ang malasakit ko ay magserbisyo hanggang 2028. Diba? So, ang linya ni Senator Bongo, ginagawa daw pong gatasan ng ilang official yung flood control project. Yan yung kanyang sinasabi dito sa kanyang statement. Like, aba, nagulat ako nung sinabi niya yon na para bang ang linis niya, na para bang siya yung bayani. Sige, ikaw na si Jose Rizal, ikaw na si Apolinario Mabini, ang galing mo magmalinis Diyan ka talaga nabubuhay sa pagiging pagmamalinis mo Pero kung titingnan ninyo, mga minamahal, sa likod ng camera, siya rin naman pala ay mayroong koneksyon sa mga kampanyang kumakain ng pondo ng kaban ng bayan. Especially, alam na din ninyo to, yung CLTG Construction Company na isang kumpanya na matagal nang binabanggit sa mga anomalya. At alam din ninyo na konektado ito sa pamilya ni Bongo. Diba? According nga po sa report ng CLTG Construction, may issue sila. Ano yung issue nila, mga minamahal, na fina-flag ng COA? Unang-una na po dito is yung mga irregularities ng kanilang iilang government project. So, meron silang mga proyekto para sa mamamayan, pero ang dating kasi nito is hokus-pokus lang. Kumbaga parang budol-budol. So ngayon, kung tatanungin kita, Senator Bongo, pro-people ka ba? Makatao ka ba? Or makabulsa lang? Diba kasi kung titingnan ninyo, ang taas ng double standard ng lolo ninyo, halatang madrama. Diba? Sa harap ng camera, yung nahuli nga si Digong, nagpe-pray pa siya, ganyan-ganyan. Pero hindi naman pumunta doon sa ICC. Hindi man lang binisita itong si Digong. Yung kumbaga yung gusto niyang ipalabas sa taong bayan na ang linis-linis ko. Diba? Nag-aalala ako sa taong bayan. Pero mga minamahal, kapag pinasok mo ang loob ng kwento ni Senator Bongo, abay umaalingasaw na amoy tae, ang baho, oo. Diba? Okay, magtanong tayo. Bakit niya gustong linisin ang atensyon mula sa flood control tapos ipunta ang issue dito sa sport facilities? Sige nga, tanungin ko kayo. Bakit niya gustong ilihis ang atensyon ng flood control project tapos ipunta dito sa sport facilities? Sige nga, ano niyo yung ano? May nag-comment. Sabi dito, simple lang daw, mas madali sigurong ipasok ang mga kontrata ng kaalyado at konektado sa kanya. Ay, pwede ba yun?
Ano pa, mga minamahal? Alam nyo, kung meron mang anomalya dito sa flood control, hindi ibig sabihin nun, sport facilities ang magiging kasagutan. Ang kailangan natin gawin dito, linisin ang sistema. Pero bakit itong si Bongo, abay umiiba ng direksyones? Umiiba ng tinatahak na landas? Alam nyo, hindi ito yung first time na nadawit si Bongo sa mga controversial syempre una, yung CLTG Company Construction nila na hawak mismo ng kanilang pamilya na mayroong connection sa gobyerno. Pangalawa, yung Malasakit Center. Oo, nakakatulong to. Itong Malasakit Center na to, pero ginagamit niya din ito sa kanyang political branding at pangangampanya. Pangatlo, close with the Duterte. Hey, alam naman ata ng lahat na talagang alalay, 'di ba? Kung tawagin itong si Bongo ni former President Duterte. At sa panahon ng administrasyon na iyon, kaliwat kanan ang mga aligasyon ng anomalya mula sa overpriced medical equipment hanggang sa mga anomalous project at pang-apat political ambition. Palaging pinapabango ni Bongo ang kanyang pangalan dito nga po sa publiko gamit ang mga pahayag na kunyari makabayan siya, pero sa likod ng kamera malaki po ang kanyang personal na interest. Ngayon kung tatanungin ko kayo, sino ba talaga si Bongo? Public servant ba siya or isang political operator? Kasi parang nagiging vlogger na din itong si itong si Senator Bongo, vlog dito, vlog doon. Yan yung strategy niya para ipakita niya na tumutulong siya. 'Di ba? Habang nagbabangayan yung mga senador, mga minamahal, dito nga po sa usapin ng flood control, abay, iba din yung utak ni Bongo. Inilihis niya dito sa sport facilities. Ngayon, kung titingnan natin, kung pag-uusapan natin yung sport facilities, tapos kalimutan yung issue sa flood control, sino yung talo dito? Walang iba kundi tayo. 'Di ba? Mga mamamayang Pilipino. 'Di ba yung kabuhayan natin durog kapag mayroong bagyo, nalulunod ang mga magsasaka, nababaon sa utang dahil nga po dito sa kalamidad. So yung flood control na yan is a life-death issue. Hindi po ito luho. Pero bakit parang binabaliwala ni Senator Bongo? Bakit mas mahalaga pa sa kanya yung sports kaysa sa protection laban sa baha? Nagtatanong lang tayo mga minamahal dito ha. Kaya kayo, wag na wag kayong magpapaloko. Oo, yung kunyaring nagagalit itong si Bongo sa mariing korupsyon. Pero sa totoo, talagang ginagatasan niya lang din naman yung mga flood control projects dahil mismong pamilya nga niya ay may-ari ng yung mismong pamilya niya ay mayroon pong company. CLTG, 'di ba? Imbis na maghanap ng solusyon sa problema ng flood control, mas pinili pa ni Bongo na ilihis ang issue. 'Di ba? Itong problema sa politika natin talagang literal na ang hilig nilang magpabango sa harap ng kamera. At the end of the day, sila din pala yung may baho. Ang tanong, hanggang kailan natin nahayaang magpanggap itong si Bongo? Na tagapagtanggol kuno ng taong bayan. Pero ang totoo, nanggagatas lang din sa kaban ng bayan. Kung totoo man. Medyo inuubo talaga tayo, no? So, kung ako tatanungin, dapat masampulan or makasuhan, busisihin itong CLTG Construction Company na konektado sa pamilya ni Bongo. And higit dapat sa lahat, mapanagot itong si Bongo sa lahat ng issue na ibinabato sa kanya. Hindi pwedeng tahimik lang dito. Kaya huwag tayong titigil mga minamahal. So, pilin natin ito. Alright? So, kayo, ano yung masasabi ninyo? Alam nyo namang joker itong si Bongo Joker yun. Alright. So, yun po mga minamahal. Anyway, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video.